So, nung time na ando doon kami sa papasok na kami doon sa mga objective namin. So nilapitan ko yung naka-perimeter yung team leader doon, yung isang team leader doon si Sergeant Gamba. Nilapitan ko siya doon dito. Sabi niya kalaban niya. So yun, binagbagan namin talaga. Tumahimik na. Wala na yung pan. So nagsuggest na naman ako sa kanya, yung sa team leader na kwan. Na, Widget mo, pasukin na natin. Sabi niya So, siya kung tama ba yun siguro, hindi ko masabi yung nasa sa loob niya. Sabi ko nga sa kanya, Widget, pasukin na natin, sabi ko sa kanya. Isip siya, sige, okay, bilang isang assistant team leader sa kabilang team, sa under ni CEO, kailangan natin magtanong muna sa team leader kung okay lang ba sa kanya. So, okay naman sa kanya. Di, pasok kami doon sa Eskinita hanggang sa makarating kami doon sa kung na walang nangyayari hanggang sa dumating kami doon sa malapit na doon sa Target 11. Na yung Target 11 na yun na, doon na yung magsisimula talaga yung talagang bagbaga na naman. So, ang ginawa ko yun, para maka-eskineta kasi yun. So, hiningi ko na naman yung grenade nung dalawa. Grenade. Hinihagis ko na naman doon sa eskineta doon, tsaka sa kabilang bahay yung grenade na yun. Para maka-penetrate kami doon. Pero, pagsabog doon, pa rin. Parang lumayo na ako, maya-maya, ando doon na naman. Hindi na kami nakalis doon sa eskineta na yun. So, wala na, take over kami doon. Pwesto muna kami doon habang i-deploy yung tropa, yung mga security. So, doon. Sandal kami doon sa pader, isip-isip muna. So, doon mararamdaman mo rin talagang hindi lang ako, yung mga tropa, nag-iisip din ng ano yung pamilya mo kung dire-diretso kaming a-assault. Siguro naiisip nila. Ako naman, pumapasok din sa isip ko. Sabi ko, although na may mangyari talaga sa yung hindi maganda. Sabi ko, hindi ko kinakatakot. Hindi ko kinakatakot yun. Kasi unang-una talaga, sabi ko, yung pamilya ko, sabi ko, may kinabukasan yung dalawa kong anak sa mama nila. Sabi ko, mas malaking tulong ng mama niya kaysa sa akin. Yung mama niya kasi teacher rin eh. Magaling din magdala ng buhay. Marami kang ibig ko sabihin doon, kumbaga nung sumandal na kami doon, nang peace the wall na kami doon kasi nagsisimula na kami pumasok doon sa mga target na talaga. Halos na lang yun eh. Almost 10 meters na lang yung layo namin doon sa target 11. Kasi naghagis na ako ng 2 grenade doon pero hindi matinag yung kalaban. Hindi namin alam kung saan nagagaling yung mga putok nila. Talagang doon dumadaan sa eskinita na yun, hindi namin makita. And nung time yun, sandal kami, post mo na kami hanggang sa dumating yung isang team doon. Bali isang section na kami doon. Sunod-sunod na yun. So, sabi, tanong si sir, anong sitwasyon? Sir, hindi tayo makapenetrate dun sa kalaban yung tanging eskinita na lang, yun yung madadaanan, kaya yun ang hinahagisan namin ng grenade. Talagang, ano yung dulo niya? Eskinita na yun, proceed dun sa target 11. Ano yung target 11? Bahay na malaki? Muski siya na yung sambahan ng mga Muslim na kwan. Yun yung target 11 na doon natulog yung mga sabi doon natulog yung mga kumakomandar nung MNLF. Talagang yun yung stronghold na nila yung target 11. Isa sa stronghold yung target 11 na kaya hindi sila umaalis pa doon. Yun isa yung sa way para makapasok doon sa T6 at T12. Kaya hindi nila iniiwan-iwan yun. So, kon kami doon, sandal kami doon sa pader. Makikita mo sa tropa doon na makikita mo parang mga naglalaro na yung
ano, siguro naiisip nila yung pamilya. Naiisip nila yung kung anong mangyari, kung sabi nga lang, hindi nila alam kung makakalabas pa sila ng buhay o ano. Ako naman, nung pumapasok na sa akin, sabi ko, okay lang, kung mamatay ka man doon, sabi ko, ang kinuha ko lang naman doon, ang kinakatakot ko lang naman doon is yung dalawa kong anak, mga cute, tapos si Bibo din naman. Anong age nila? Yung isa, yung panganay, 1 year and 4 months. 1 year and 6 months siya, pero 1 year and 4 months na kasi kung siya, premature. Tapos siya yung, Anak ng misis mo? 1 year and 4 months na siya. Tapos yung isa is 3 months. So, ibig sabihin sa papanganak niya, 3 months pa lang. 3 months pa lang, panak pa lang. 3 months na yung baby namin na bunso. Sabi ko, hindi ako natatakot na kung sakaling may mangyari sa akin. Sabi ko, may makukuha man siguro ako sa gobyerno para sa mga bata yon. Tapos yung mama naman is maalam naman sa buhay. Kung din siya kumbaga, yung may utak din talaga siya. Bilib ako sa utak ng asawa ko. Sabi ko, may kinabukasan yung anak ko dito sa kanila. Sakali lang, may mangyari sa akin. So, kaya hindi ako natatakot na kung ano man mangyari sa'yo. Yung best friend ko kasi namatay na rin sa laban. Namatay sa laban yung? Yung best friend ko namatay na rin siya sa laban. Sa kung saan kami, mula elementary hanggang school, tabagan kami sa factory, nag-BCMT kami dun sa army. Magkasama kami hanggang sa makapasok kami ng Scout Ranger. So parang namatay saan? Sa laban, namatay siya sa laban sa part ng Davao. Anong IB siya? Bali, 5th company siya ng Ranger. So, yun lang. Kababata mo siya? Kababata ako siya. Mula elementary hanggang high school, hanggang siya lagi kong kasakasama hanggang sa makapasok kami ng sundalo. Hanggang nagtubo-tubo ko yung dalawa? Hanggang sa kasama ko siya. So, hindi naging hadlang sa akin yung baga matatakot ka dahil namatay na yung best friend. Hindi, parang mas lalo akong naging agresibo sa kwan na ipakita ko din sa kanila na kwan sa kanya na hindi ako hindi mangingbabaw yung takot sa akin. So, kahit namatay yung best friend? Kahit namatay na yung best friend ko na yun. Kailan namatay? Bali, I don't know kung 2010 or 9, parang yun. Landmine? Sa park fight na akon siya, yung naabangan siya nung pagpasok niya sa kampuhan na pala siya. Lead scout siya. Hindi naging hadlang sa akin na para matakot ako o matras ako sa kung anong kinalulugar ako ngayon. So, pumapasok sa isip ko yun. So, hindi naging hadlang para matakot ako dun. So, marami mga classmate ko nga sabi niya, alis na lang ako, maghanap na ng ibang trabaho. Hindi pwede. Hindi para sa sariling kaligayahan ko lang yung kung aalis ako. Para sa pamilya ko yung iniisip ko. So, hindi ako natatakot na kung maiwan ko man yung mag-iina ako kasi alam ko may kinabukasan yung dalawa kong anak sa kanya. So, yun. So, tambay kami doon hanggang sa after 2 hours. So, doon na. Sinubukan na namin pasukin yung target 11 na yun. So, napasok namin yung eskinita na yun. Pero hindi namin hanggang doon lang kami sa age nung eskinita na yun. Yung silip-silip na kami doon. Noong time na yun is walang nambulabog o nanggambala sa amin doon. So, dahil magdidilim na yun, so, decide namin balik dito sa malapit dun sa grupo ng NACO kung saan nag-proceed na rin si NACO doon. Doon na kami nag-harboring. Nainitan ka na. So,
Yun na yung first attempt namin na pasuko yung target 11 na yun. So yung unang attempt is inabot na kami ng gabi doon. So hindi namin nakaya yung first attempt namin na pumasok doon sa target 11 na yun. So backtrack kami. Balik kami doon sa kung saan yung position yung section ni XO namin at saka ni CO namin. Balik kami doon. So second attempt kinabukasan. So nagpaalam na naman ako dun kay CO na, sir, sama uli ako dun sa grupo ni sir. Pero yung that time na yun is natawagan na pala ni Sir Bowding si CO na papuntahin ako dun. Iniram niya ako dun kay CO. Siniram ka para mag-grenade na. Sir, yung mag-grenade na doon. Tsaka kung paano kami makapenetrate dun sa one. So, pag proceed ulit namin doon sa may pinuntahan namin nung hapon na yun, yung age nung iskinita na yun. So, silip-silip pa kami doon sa one. Sabi ko, doon sa, wala pang pumuputok. Pero nung sabi niya kung pwedeng daanan, sabi ko, sir, baka pwedeng. Sabi ni PL, ni leader ni Sir Bowding na, pwede ba tayo makadaan dyan? Sabi ko, sir, open tayo dito kung dito tayo dadaan. So, nag-decide naman siya na padaanan yung isang team dito sa kabila. Saktong-sakto naman yung pagdaan ng isang team doon sa may loob ng bahay na yung nasagupa agad nila yung one. Binagbagan agad sila doon. So, kami naman, saktong-saktong nag-track kami dito na iwan naman yung isang team leader doon sa, nag-track na kami ng lead scout ako. Matras kami ng mga almost 3 meters. Tapos yung team leader na iwan doon kasi sumisilip siya. Tapos binagbagan siya doon yung team leader. Isang team. Atras kami, pati yung isang team. Tapos maya is naglakas loob na naman kami ng naglakas loob na naman ako na silipin ko na naman yung target 11 na yun. Yun, yung target 11, pagsilip namin doon ng lead scouts, binagbagan kami na, sabi ko, atras. Yan, ako na. Pag atras namin, yun na may pumutok doon na sumabog na hindi namin alam. Yun na, naramdaman ko doon na nangimay na itong yung paa ko, nangimay na, hindi ako makalakad hindi ako makalakad doon. Sabi ko, sir, may tama ako, sabi ko yan. Tapos pagtingin ko doon sa BD ko, dugo na siya dito. Nagdugo na siya. Na-wounded ako doon sa pero mukhang lang siya. Kaya ko pa siyang kaya lang hindi lang ako makalakad kasi nangalay na siya. Sinira ko yung uniforme ko, nakita ko. Parang may bumaon dito na pero mababaw lang naman siya. Baga sabi ko kaya ko pa ito. So nag-decide ako na doon. Tinatanong ako ni platoon leader ng section 3 kung magpapaiba ako doon. Sabi ko, sir, hindi lang sir, kaya ko pa naman. So dressing. So nag-stay pa rin ako doon ng Nag-stay pa rin ako nung hanggang hapon yun. Kaya kumbaga dahil dalawa kaming na-wounded doon nung time na yun, hindi na naman kami nakaproceed sa dapat namin puntahan sa target 11 na yun. Ikuha na naman kami. Yung second attempt namin, hindi namin talaga na yung mission namin doon na maka-advance na naman kami doon sa target na yun. Hindi namin nagawa dahil dalawa na agad kaming na-wounded doon sa time yun. So detract na naman kami dito ulit kung saan kami nanggaling na malaking pader na secure kami doon. So nung inabot na ulit kami ng gabi, kasi nung time na yun talagang parang siguro isang beses na lang nakakakain yung tropa kasi hindi ka na mahatidan ng pagkain doon sa loob. Isang beses ka na lang nakakakain. Tapos yung isang beses na yun parang hindi mo naman sasabihin nagugutom ka na parang wala ka na rin ganang kumain. Ang hinahanap namin is tubig kasi napakainit na lugar, puro sunog na yung bahay doon. Tubig yung hinahanap ng tropa. So
kahit na-wounded kami doon ng time na yun, kumbaga hindi kami pinanghinaan ng loob kasi nakikita mo naman yung tropa mo sa bilang isang train sa Ranger. Hindi makikita talaga na mangiiwan yung tropa mo doon. So parang hindi mo ipakita rin sa tropa na pinanghinaan ka na ng loob. So pag nakikita mo yung tropa na doon yung effort nila na kahit na nasaktan ka na hindi sila nagpapanik. So pakiramdam ko doon is parang secure pa rin ako. So hindi ako nagpa-evac noon nga sa inabot na uli ng gabi. Na sabi ko bumalik ulit, nag-decide yung leader na bumalik ulit kami sa posisyon ng CEO. Kung, dali ako. Nung tinamaan kang gano'n, parang hindi ba tumagi sa'yo, isip mo na baka matulad ako sa best friend? Nung time na yun, hindi ko na naiisip yung best friend ko dun. Hindi ko rin naiisip yung pamilya ko dun. Kasi kung sasabihin ko dun, mas magpanik yung asawa ko dun. Yung sasabihin ko na ako. Hindi ko sinabi na na-wounded ako dun sa laban. Hindi ko sinabi sa asawa ko. Pero doon, minsan, pag may mga time na nakaka-rest kami doon sa, nakasandal kami, tumatawag-tawag ako doon, pero hindi ko sinasabi na wounded ako. May cellphone pa naman doon? May cellphone pa, may lakas ng signal doon. Kahit paano, nakaka-cellphone kami doon. Baga, pampahay moral lang sa sarili mo na okay ka lang. Hindi mag-aalala yung pamilya mo. Kasi hanggang sa nag-aalala yung pamilya mo, parang may mga case na one. So, kahit nagputukan doon, volume pa rin one, pinakikita mo pa rin sa kung na malakas yung loob mo. Kahit alam mong one. So, naririnig lang yung putukan. Sabi niya, maya ka na lang tumawag kung wala ng putukan. Pero okay lang kami dito. Walang one. Totally, wala talagang, okay lang kami kasi wala namang talagang sa kumpanya namin, wala namang talagang casualty talaga na malaki. So, nung gabing yun, nung dumikit na kami doon kay na si Uli, nagpaalam ako na sa ba pwedeng anti-tetanus lang ako. So yung pala ng time na yun, na-wounded din yung kababayan ko kasama ko sa kumpanya. Na daplisan siya dito ng bala sa legs niya. So sabay kaming ibinaba dun sa para magpa-anti-tetanus. Pagdating namin dun sa hospital, dun sa provincial hospital, so kami dun. Dun kami dun sa sabi niya, tuturukan namin kayo ng anti-tetanus, pero kailangan nyo magpahinga dun sa hospital, dun sa may Camp Navarro. So ako, nag-i-state ako kung pupunta ko dun. Alam ko na pag ikaw ka dun, magpapahinga ka na dun. Talaga hindi ka na makakabalik dun sa area. So, nag-alangan ako kung total na anti-tetanus naman kami dun sa provincial hospital. So, sabi niya, kailangan talaga magkameron kayo ng record dun sa at i-combine kayo dun sa Camp Navarro sa hospital doon. So ako naman is talagang nag-alanganan ako kasi iniisip ko talaga hindi ako makakabalik dun sa loob. Ang pumapasok din sa isip ko dun si CEO nga na wounded, bumalik pa dun sa loob. Sabi ko parang malaking kon naman yun na imbabaw lang o maliit lang naman yung sugat ko parang nakakantsawan tayo hindi tayo babalik doon. Sabi ko doon sa kababayan ko. Pinausapan namin yung official ng SOCOM na nag-guide sa amin para doon sa hospital. Sir, sabi niya, baka magpa-record lang kami doon, sir, tapos baka pwedeng kinabukasan babalik din kami, sir, kasi kulang na kulang yung tao doon sa area. Baka kahit kumpleto yung tropa doon, sabi namin kulang yung tropa doon sa area. Kailangan makabalik din kami doon bukas na bukas. Sabi niya, sige, pakiusapan natin yung pondo sa hospital kung pwede. So, kung di yan, okay na, pumayag na lang kami na ihatid kami doon sa Camp Navarro. So, kunawa na kami ng statement doon, record. And x-ray ako doon, x-ray. Sabi niya, sige, kinukulit ko yung si sir, yung sa SOCOM. Sabi, sir, baka kahit bukas na makabalik yung sa kulang hanggang sa... Bakit mo ganun? Parang okay ka naman na.
Totally, talagang gusto namin, talagang mas okay kami doon kasi makakapahinga kami doon sa ospital. Kaiwas kami doon sa safety na kami doon. Pero dahil siguro nadala sa kalokohan din na yung kababayan ko kapag nagkukwentuhan kami. Sabi namin is, term namin, yung sa biroan namin dalawa, sabi niya, mas masarap ang pakiramdam na matatapos yung Gera matapos yung Gera X kasama tayo ng tropa. Sabi nung kababayan ko. Medyo lalo kami na parang natawanan pa kami sa biro namin. Yung baga biro namin, pero tinutuo namin yun. So, nung gabi din yun, dahil sa kapipilit namin nga doon kay sir, is pumayag yung in charge dun sa kanya, naka-duty na kwan. In-release din kami nung gabing yun. Nang expected namin is kinabukasan kami pa alisin. So, sabi niya, sige, okay na sa kwan, pinayagan na kami. Labas kami nung dinala ulit kami doon sa probinsya hospital kung saan naka-TCP yung batalyon. Okay na ulit. Maganda na lang yung pakiramdam kasi makakabalik kami doon sa loob. Nung umaga ngayon, after breakfast, binalik kami din sa loob. Sabay na kami doon sa magdadala ng pagkain ng tropa. Saktong-sakto, nung pagdating ko doon sa pwesto ng CEO, yung grupo ni Sir Bauding, yung section niya is mag-attempt na yun yung pang third attempt niya na nag-move na sila, saktong-saktong dating ko doon. Nakita ko pala, sir, Mike, sama ko ulit. Sabi ni CEO, Mike, sama ko ulit. Yes sir, sama. Okay. Sama naman ako doon sa kanila. Ayun yung third attempt na pinili talaga namin kuhanan yun hanggang sa Yung target 11 pa rin. yung target 11 yung dapat makuha na namin yun nung time na yun. So doon na. Target 11 pa rin target niya. Target 11 pa rin yung target namin nung third attempt na yun. Yun, yung pag-proceed namin doon, bumuha na kami talaga kasi hindi na kami makadaan doon sa Eskinita. Hanggang doon na lang doon sa bahay na pinustuhan na namin. Ginawa namin, nagbutas kami doon sa kwan. Gamit kami, wala kaming maso, wala kaming martilyo. Yung ginamit na namin pambutas doon is yung malaking bato. Para kaming nag-shot put doon na binabato namin doon sa pader para bumigay yung pader. So nagbutas namin yun. Naka-proceed kami, naka-adjust kami ng mga almost 5 meters uli doon sa tapat ng edge ng Eskinita na yun. Kasi pader yan siya, parang corner, tindahan. Tanging doon mo lang makikita sa butas ng tindahan yung target 11. Pero hindi ka pwedeng pasilip-silip doon kasi yung pwesto na is yung gunner namin is tinamaan na siya dito doon sa buti the place doon sa kiblar niya. The place talagang wasak dito sa gilid. Tapos pag binibira yung sinasandalang na naka-face the wall na kami doon, pag binibira yung pader namin, talagang mararamdaman mo naman na binubutas talaga ng importin yung one. So ang gagawin mo naman doon, dahil pakaramdam mo naman secure ka doon huwag ka lang mag-stay ng matagal doon sa sinasandalan mo. So yung ginawa ko, lahat ng mga grenade na ng tropa, hinukuha ko na yan, hinihingi ko na ako na naghahagis ng grenade doon sa target 11 na yun, sa bubong, para gumulong lang siya doon sa kabila. Dahil hindi nyo talaga ma-penetrate. Hindi namin ma-penetrate talaga kung wala ang grenade talaga doon. Mga baril lang, wala, tatawanan ka lang nila kasi malalaking pader talaga. Hindi ka makakakuan. Tapos So dati, ulitin nga natin wala ka pa experience sa matuhan ng grenade na gano'n. walang ganong kadaming experience sa grenade. Pero dahil sa haba na ng pakikipag-away mo doon sa within 17 days ni Nokan, nagera, araw at saka gabi, yung narang nasanay ka na, nang baga baliwala na lang sa yung paghagisagis ng grenade doon. So, hindi pa rin namin kwan, kasi talagang kahit grenade, parang siguro maganda talaga yung pwesto na. Hindi pa rin, pag mag-a-attempt ka na naman na punta ng kwan, hindi ka pa rin kasi binabagbagan ka na naman. May umi-snipe na naman doon sa northwest at saka doon sa due north namin. Yan, hindi ka basta-basta papwesto-pwesto sa mga open. Yan naman talaga naka-face the wall ka palagi doon sa pader. So ang ginagawa ko na nga lang doon,
para makarelax lang yung kalooban namin. So nakukuha ko pa magbiro sa tropa na pag yung grenade wala na, bato na lang ihahagis namin doon sa bubong sa amin. Sasabihan ko na Team Alpha Assault, pero hindi pang kwan lang, mga dala lang sa biro, ano na kwan, para lang makarelax yung kalooban mo doon sa kwan, tension namin doon na para makaproceed sa target namin. So, nagre-react naman yung kalaban kaya puputok yung kwan, puputok ng isa para sabihin siguro nila kung sniper o ano yun, hindi ka makaproceed. So yung tropa, pag nakita mong humingiti ng tropa, gumagaan yung pakiramdam mo. Feeling may matatabunan na yung kaba mo dun. Hindi na, lahat naman tayo kakabahan talaga. Pero nawawala yon pag oras na nakikita mo ang tropa mo doon yung effort tsaka humingiti na. Kahit nasa gitna ng labanan nakikita mong humingiti pa yung tropa. Feeling mo dun is secure ka na. Dahil sa mga kahit nasa gitna ng gera, nakapagbiro ka pa dun na kahit Team Alpha Assault, pero yung binabato mo is bato na lang talaga dahil kulang na yung grenade. Dahil naubos na rin grenade. Ubos na yung grenade, tapos kami uli doon hanggang sa naisipan ko na sabi ko, kung ganito lang tayo ng ganito, parang sabi mo Team Alpha Assault, hagis ka lang, hagis ng grenade, hindi mo makita kung saan nakapwesto yung kalaban kasi malalaki nga yung pader. Hindi mo makita kung sisilip ka naman talagang baka magaya tayo sa ibang tropa na pagsilip mo sa paderis tikang lang. So naisip ko doon, nag-request ako kay Sir ng salamin yung naisip ko na gamitin. Nag-request ako kay Sir na baka pwedeng makakuha tayong salamin. So nag-react agad si Sir na pinahanap ng salamin hanggang sa dumating din talaga yung salamin. Yun ang malaking tulong sa amin yung salamin, na idudunga mo lang siya doon sa kwan para makita mo kung saan nakapwesto. Nakita mo talaga yung kalaban talaga, nakapwesto talaga sila doon. So ngayon alam mo na kung saan mo ibabagsak yung grenade at saka kung paano ka makaka-proceed doon sa kabilang building papunta doon sa target 11. So, ginamit namin yung silver, nakita namin talaga yun. Hanggang sa lumayas yung nakapwesto doon. So, naka-by bounce na naman kami. Dahan-dahan na naman kami nakaproceed hanggang sa na-take over namin yung target 11 na yun. Tapos yung target na 11 na yun, doon na yung sumunod na naman ng level na hindi ka talaga nila papuproceedin doon sa T12 yata yun. I don't know kung T12 yun, yung katabi ng T6. Anong feeling mo nung makuha nyo yung target 11? Dahil pangatlong attempt nyo na yun, medyo talaga napapaliyak na rin kayo, parang gano'n, di ba? Parang proud ka na kung sa pakiramdam mo, hindi mo pinapakita sa kanila, proud ka na dahil sa effort mo, kung sa sarili mo lang, sa pakiramdam mo, dahil sa effort mo na nagawa ka ng gano'n, parang masarap ang pakiramdam dahil nakaproceed na naman kami doon sa target namin na 3 attempt na namin hindi namin penetrate. Ano masabi mo na gaano kalaking tulong yung paggagranada mo para makuha talaga yung target 11? Ang laking tulong ng grenade na, lalo na yung grenade na yung parang plain siya na hindi ko alam kung anong tawag sa grenade pero ang lakas. Parang apple siya. Napakalakas sumabog talaga. Pag inihagis mo yun sa loob ng bahay, talagang lilipad yung yero niya. So, tuwan-tuwa ako dun sa laking tulong. Talagang aatras talaga yung kalaban pag dumuyahagis ako. So, yun na, naka-proceed kami sa target 11 dahil sa grenade lang. Kasi kung mga M16, ako lang, hindi ka makaputok din kasi cover mga pader siya. Halos doon lang ang tama nun sa mga itaas lang. Pero unlike sa grenade na talagang pag inihagis mo doon sa talagang kaya kahit pa konti-konti lang inaabantihan namin, at least nakakakon kami na nakukuha namin yung hold ng kalaban. Hanggang sa doon na kami sa target 11 na yun. Yun na yung doon nagsimula yung
talagang kwan, bagbaga na ng one. Hanggang sa nakapasok na rin yung section ni EXO doon sa kabila, doon sa edge nung target 11. Tapos dito kami sa west ng target 11. So lahat kami doon kami sa, pati yung team ni Sergeant Grabato doon na rin sa west namin, yung Purok Road na yun. Then yung target 11 na yun is may mga binta-bintanan na siya na pwede kang makasandal doon at makakover dahil semento siya, parang pader siya. Pwede kang sumandal doon para makakover ka. At yung junior na naman yung attention namin doon. Yun na naman yung target, I don't know kung target 12 yun, yung tabi ng T6. Yun na naman yung dapat namin, pinag-iisipan naman namin kung paano may hit yun. Dahil doon na naman yung resistance na naman na malakas. Baga doon na naman sila ubante, mga almost 10 meters na naman yun mula doon sa target 11. Malapit lang talaga. Malapit lang sa target 11 yung target 12 yun. O iskinita na naman yung pwede mong daanan doon, iskinita na naman siya doon. Tapos doon na naman yung kalaban sa almost 10 meters na naman yung mga pinastuhan. Talagang hindi kami makawan, hindi kami makaabante na naman doon. So gamit ko na naman yung side mirror doon sa may eskinita na yun. Nakasandal lang ako sa pader na ganyan, ginaganyan ko lang siya. Silip kung saan kami pwedeng mag-piece the wall, kung saan kami pwedeng pupwesto. So doon, nung time na yun, kaya malakas na yung loob ko, tsaka masarap yung pakaramdam ko. Parang nahuhuli ko na yung laro nila. Parang ipinapakita lang nila na sniper yung bumibira. Pero totally, pumuputok na lang sila ng paisa-isa para sabihin nilang sniper para hindi ka makaproceed. So, ang ginagawa ko, low roll kung gagawin mo, sabi ko low roll face the wall para makaproceed ka dun sa kwan. So, hanggang sa maya-maya may dumating na tropa ng yung gagamit ng high power, yung 90RR. So didinikit sa amin yun. So doon lang sila. So ang ginawa namin, pagdating namin doon sa kwan, so grenade lang din rin pero hindi sila matinag. Pero hindi namin ginagamit pa yung 90 kasi yung tropa doon halos dikit lang din. So ang ginawa namin doon sa kwan na yun, nakikita ko, sabi ko sa salamin, sa isip-isip ko, anong pinakamagandang butasin doon para ma-grenade. So, ang ginawa ko, sabi ko kung inang bubutasin, hagisan ng grenade para pag face down mo doon, hagis ng grenade, is makakaproceed na naman yung tropa. Yun yung ginagawa ko sa salamin. Doon ako nakakakuha ng idea sa salamin yung kung paano kami makakaproceed doon na hindi kami na makakaswaltihan. So, si Lieutenant Bauding na yung ano mo noon? Si Sir Bauding na yung nagko-control dun sa amin. Si Sir Bauding. So, lahat ng ginagawa namin, pinapaalam muna namin sa kanya. Pag okay sa kanya is go. Diretso na kami. Sinong kami? Bali, ikaw na, ano yan? Bali, yung kwan doon, yung pag nakikita ko ngayon sa lamig, kasi yung lagi kong kadikit doon na nagtatanong din sa akin kung paano gawin, yung team ni Sergeant Gamba. So nakasama ka lang, sinama ka lang sa team ni Sergeant Gamba na hindi ka talaga... Floating na ako dun sa kanila, simula nung first attempt at saka nung mga kwan. Doon ako palagi sa section. Magkakasama lang yung section na yun. Pero ang lagi ko lang kadikit dun is yung team niya. Yung team ni Sergeant Gamba. Kumbaga siya yung sa team nila, sa section nila, parang siya yung leading na nung araw na yun. Nung third attempt na yun. So, nakita ko na, sabi ko bubutasin niya yung pader niya yun. So,
sabi ko sa kanya, inang butasin. Inagaw niya, o hiniram niya yung 60 dun sa gunner. Hiniram niya at binutas yung pader na yun. Tapos yung pagkabutas na yun, yun na yung nagpa-overfire ako dun ng kwan. At doon ko tinakbo yung dalawang grenade na inihagis ko dun sa butas, sabay face the wall. Kasi yung doon ka na, hindi ka na maano ng grenade pag sumandal ka sa pader eh. Although yayanig talaga siya, pero hindi ka na masasaktan doon. So, paghagis ko ng dalawang grenade dun sa pag-assault ko dun sa kwan, hinagis ko yung dalawang grenade dun sa kwan. Paghagis ko nung dalawang grenade dun sa butas na yun, face the wall, yun na. Tapos takbo yung kwan ng gunner. Binagbag niya dun sa kwan. Tapos nagsulod-sulod na yung tropa. Kaya naka-penetrate kami dun sa T12 na yun. Ayun nga, yung pagpasok dun. Yun na, may mga kwan. Ano na yung may nakuha na doon na hindi ko alam kung ilan yung body count doon na kwan. Kasi yung focus ko is yung front na naman, kung paano na naman kami makaka-proceed doon sa heading namin. So hindi ko na, hanggang sa pagpasok namin nakakuha ko ng AK doon. Yung una kong ako nung nakakuha ng AK doon. Tapos yung iba, hindi ko na pinansin yung focus ko, at least yung quest, yun na naman front na namin kung paano na naman kami magiging secure ang tropa at maka-proceed na naman doon. So yun na, hindi ko na alam kung ilan yung mga body count na nakuha ng tropa doon. Tsaka yung maraming baril na nakuha ng tropa nung simula nun na napasok at nagisa ng grenade yun, yung butas na yun. Tsaka nung 60, yun, nandun na yung mga body count nun. Tapos proceed na naman kami dun sa butas na ayun, yung malapit na yung sa T6. Kumbaga na overcome na namin yung T12 na yun. T6 ang pinakamabigat. Ang final. Oh, yun yung pinakamalaki na yung T6 na yun. Oh, yun. So, bakit yun yung final na? Bakit yun yung pinakamabigat? Dahil dun sa nakikita ko dun sa mapa, sa analyze ko dun sa yung T6 na yun na yung pinaka parang sinasabi nila na doon daw nagtambay si Malik. Yung pinaka stronghold nila na talagang, kasi nung nakapasok kami doon, nakita ko talaga yung bubong niya is talagang sementado ang bubong niya. Hindi mo talaga kahit anong ibagsak mo doon ay hindi matitinag yung ano, parang ang level ng ano, parang hindi siya naka-level doon sa kalsada, parang baba siya ng ganyan. Baga may parang hindi naman underground yun, mababa lang sa level nung mga kalsada doon na eskinita. Tapos yung bubong niya is yung solid talaga na semento. Kaya siguro doon sila nagtago, hindi sila kahit anong bumbang ikon mo doon, hindi basta bibigay. So yun na, doon na kwan. Hanggang sa anong nagawa mong malaki doon sa T6? Ang kuha namin dun sa T6 yung kasi halos pa na lang yun eh. Almost 3 meters na lang yung T12 yata yun tsaka T6. Ang pagitan is yung daanan na lang ng tao. Yung bintana yung bintana nung kuha na yun, yung bintana ng T6 na yung dalawa, cover pa siya, hindi makita yung tao dun sa loob. So ginagawa ko, dahil kami na nga yung pumasok doon, so sabi ni advice ni Sir Boding is ang may target talaga nun is yung EXO na namin talaga yung may target doon. So nung naka-face the wall na kami lahat doon sa kwan na baga pakaramdam kis parang na pumipitik-pitik na lang yung kwan, if sure doon lang gagaling sa taas na. So, binigay na yun sa kwan. Sinasar na yung sina-exo na namin yung pumasok doon. So, yung section ni Sir Bauding is dito pala nagpunta sa may kwan. Left side sa may northwest ng T6 na yun. Dito sila punta. Ako naman is dahil floating nga ako, hindi ko alam na nakuan sila. Nakisama kong umusult dun sa T6 na yun.
So kasama mo na si Exo. Kasi sumama na ako dun ng Exo na mag-search dun sa... Ay, Kasama mo na si Exo mo. nakisama na ako dun sa grupo ni Exo dun sa T6 na yun. Yung search namin dun ng kwan. Pero binubumba pa rin kami dun nung nakapasok na kami dun. Yung pag-search nila dun sa loob. Ayun, nung marami na naman na-recover na kwan hanggang sa nakuha yung mga doon na, nagtulong-tulong na kami doon. Nung nakuha na yung mga kwan doon, nung nakuha na yung mga body count doon, na, clear, ganyan. So, ang ginawa namin doon, dahil hinakot na naman na yung mga kwan na clear na, hinanap ko na naman yung section na sinasamahan ko palagi. So, nagpunta na naman kami dun sa kwan. Nagpunta na naman kami dun sa... Sumunod na naman ako dun sa grupo ni PL na meron pa palang isa doon na kwan. Na kalaban pa, yun. Na nakikipag-hold the line pa. Isa doon. Ayun, yung kwan namin. Tapos, abutan na rin kami uli ng kwan doon. Hapunan naman na hapon. So, nangyari yun na, pag masarap na yung pakiramdam ng tropa kasi yung mga objective namin, na-hit namin bago dumilim. So yun ang final day nyo? O, yung final day namin yun na yun. Yung makuha namin yung T12, T6, tsaka T11, yung tatlong target na yun. Hanggang sa anong nangyayari doon, nakuha na yun, mga na-recover na yung mga barrel doon kasi naka-recover na ako ng barrel noong time na yun. Hindi ko na pinansin yung sa ibang tropa, yung mga na-recover ng tropa doon. So kita ko naman sa mukha ng mga tropa na talagang napalitan ng kaligayahan, yung kung nakakaramdaman sila ng kaba din, makikita mo sa kanila na masaya dahil nakuha nga yung tatlong objective na para sa amin na malalakas. So, nung gabi na yun, bumalik na naman ako. Nagpaalam ako dun kay Kwan. Nagpaalam ako dun kay PL. Sabi ko, sir, doon muna ako matutulog sa team ko, sa grupo ni CEO. Kasi isang team na lang yung natitira dun kay CEO na yun eh. So, sabi ko, sige Mike, punta ka. Nung gabing yun, hindi rin kami pinatulog din doon. Yung mga nag-escape na Kwan. May mga nag-escape pa na nakalaban doon sa target ng second company. Yung mga nag-i-skip na kadami din sumurrender, maraming hostage, pero marami din nag-escape. Eh nung time na pumunta ako dun sa decide ako na doon muna ako magpapahinga sa grupo namin doon kay CEO. O pumayag siya, kasi Mike, sabi niya. Nung time na yun hindi rin kami pinatulog hanggang umaga. Dahil yung nag-surrender sa second company, nag-escape yung ilang grupo doon. Dumaan sa section ni XO nung natatandaan ko pa yon. Pagdaan doon sa section ni XO, bagbag. Escape na naman sila. Dito na naman dumaan sa section ni Bunkers dun sa under ni Kwan ni Master Torrentino. Binagbagan na naman nila. Pagdaan na naman dun sa amin, binagbagan na naman ng bantay namin doon, security. Wala kaming tulog. Ang decision niya, sabi niya, Mike, akit ka dun sa rooftop, dun sa tinatambayan namin bodega. Umakyat na naman ako gabing-gabi dun sa ibubong. Kasi, ano naman ang mission mo doon? Hindi ko alam kung anong gusto mangyari ni CEO doon, pero pag sabi ng CEO doon, umakyat ako doon. Kinuha ko yung NBG, dala ko yung kan ko, yung ngayon, pakaramdam ko nung una, nung pinuntahan ko yung kabilang side, is parang maingay. Pagbayin ko, parang ulo ng tao. Pero, daw talaga, ang ginawa ko, para makasigurado lang ako kung tao o hindi. Nagpasama ako sa yung Red Scout namin, pinakyat ko na doon.
Sabi ko, Toy, kuan, klaro mo nga kung kanto. Kung tao, hindi kasi para sigurado lang tayo. Sabi niya, parang tao man to. Pero under observation pa rin. Maya pala yung manok na pala siya, manok. Tapos nag-ship na ako nung nag-ship kami nung dito na naman kami sa kabilang side. Pag MBG ko na naman doon, nakita ko na naman yung apat yung nakita ko agad na para magsi-CQB na yun pala yung escape doon sa kwan. Kasi nakita ng tropa, anim yung sabi nila na dumaan doon doon sa malapit sa pinupustuhan ng duty namin. So, nakita ko na lang doon sa likod sa apat. Ay, BG. Kita ko siya yung BG. So, ginawa ko, sabi ko kung babarilin ko kasi important yung daladala ko doon, is hindi mo lang kung tatama talaga siya doon o hindi pa siya maka-pin down doon sa apat na yan. Ang ginawa, hingi na naman ako ng grenade doon sa tropa. Nag-iisa ko na naman doon. Paghagis ko doon yun. Takbuhan doon sa yung pagtakbo nila, doon naman sila napunta sa grupo ng kung saan naka-TCP yung LRB, binagbaga na naman sila doon. Pagpunta naman sa 30 second, binagbaga na naman hanggang sa dumating yung time na madaling araw na talaga, hindi na kami nakatulog. Hanggang sa dumating yung isang team ni under ni Sergeant Irabato, pinaakyat no sa tabi namin. Pagpunta nila doon, so binagbaga na naman ng LRB doon. Ngayon, pagdating sa amin doon, binagbaga na namin. Hagis na nangyari hanggang sa sumigaw na yung kwan. Doon na nagsigaw yung kalaban na sabi niya, Ranger, tigilan nyo na kami. Klarong-klaro na sinabi ng kalaban. Hanggang sa tinigilan, hindi naman kami maalam magsalita nung salita nila. Kanya, pinapalapit namin. Lapit ka dito, lapit. Hanggang sa lumapit siya dun sa hindi agad siya lumalapit kasi hindi nga magkaintindihan kasi salita pa lang. Ngayon meron mga kaming kasama dun sa tropa ng 90RR. Maalam magsalita ng salita nila. So, usap sila. Hanggang sa dahan-dahan na siyang lumapit. Nag-surrender talaga siya. Tapos, yung baril niya, hindi lang niya dinala pero itinapon lang pala niya dun sa gilid. Kinabukasan na nakuha ng pagliwanag. So, kung yun yung final day niyo, ano yung mga nabaon mo ng mga natutunan mo na malalaking bagay sa araw? Yung natutunan ko talaga doon, best na yung malalaking improvement na hindi nagagawa kalimitan sa mga MPA area. Kasi yung talagang kung paano ko gagawa ng way o paraan para hindi casualty, security mo at security ng tropa, hindi lang sa akin pati sa tropa. So yun yung isang malaki na natutunan ko doon kung paano ka, although hindi ako team leader that time o baga kung lang ako doon kung saan lang ako napupunta, is parang nakakapag-isip na ako kung paano ako gagawa ng paraan na baga nakakapag-isip po, nag-iisipan ko na kung paano kami makagawa ng plano, makaproceed dun sa mga target o ma-overcome namin yung mga stronghold ng kalaban. So, sa posisyon ko na yun, although hindi nga ako team leader dun, assistant team leader ako sa quad, na marami pa kaming sinusundan dun ako. So, kahit pa paano is, as a member of ng first company, is nakakatulong na ako kung paano kami gagawa ng paraan para ma-overcome namin yung stronghold ng kalaban, yung resistance nila. So, kahit sa maliit lang na bagay, gaya ng mga grenade tsaka yung mirror na yan, at least malaking tulong sa amin yun. Yun yung kuha namin doon. At saka yung leadership ng doon ko naman nakikita yung talagang leadership ng isang team leader o ng platoon leader na talagang kailangan talaga sa oras na yun kasi hindi gagalaw yung tropa
bibihirang gagalaw yung tropa kung walang command. Kailangan talaga doon yung command mo. Kaya dapat may leadership ka doon. Yun nakikita ko doon sa mga team leader tsaka sa mga officers namin na hindi nawawala yung command nila doon. Doon. Kaya nakikita ko yung tropa. Hindi nawawala sa kwan. Hindi nawawala sa circuit ng kwan namin. Ano yung hinaharap namin doon. Yun yung isa talaga na kwan. Unlike doon sa mga siguro sa naririnig ko doon sa ibang unit na pag hindi ka na nakaka-command, parang paralyze yung buong team. Yun yung isa sa nakikita ko na kwan. Talagang ang laking tulong. Leadership talaga. Tsaka yung command. So wala akong nakita doon na kwan. Talagang ando doon lahat yung command tsaka yung leadership ng mga team leader din. So, Sinabi mo sa misis mo nung tawagan mo, tapos na. sabi, parang kwan lang. Pinaparinig ko lang din sa kanya na ako naman minsan nakakausap ko lang sila yung pag alam kong secure kami na at nagpuputo ka secure doon ko sila nakakausap pero ang lagi lang sinasabi niya is huwag magkumpiyansa yung pa rin yung security mo pa rin sa sarili mo siyempre hindi mo mawala yung security sa sarili mo pag mga kailangan mga ganong oras so yun na pinaparinig ko lang sa kanya para mabuhayan lang siya ng loob. Kasi yung pumapasok sa isip ko, habang may nag-aalala sa iyo, parang mabigat yung movement mo. Lalo na nung time na yun, hindi man talaga ako nagsusuot ng base doon. Mabigat sa katawan yung base. Nag-attempt ako magsuot ng base doon, pero hindi talaga ako makagalaw para akong robot. Hindi ako makagis ng grenade. Buong hindi talaga ako nag-attempt lang ako pero hindi aabuti ng 2 minuto yun. Hindi ako makagalaw. Hindi ako komportable. Hindi para sa akin hindi ako komportable dun sa base. Pero may Kevlar kami doon. Yun, malaking tulong yung Kevlar. Malaking tulong nun. Isa sa parang nakakadagdag ng secure yun talaga sa sarili mo. Yan, hindi lang talaga ako komportable sa base na yun. Pero ang laking tulong sa kagaya namin, malaking tulong siya. Pero sa kagaya ko na kailangan ko talagang humagis at ng grenade tsaka sumudsuot sa mga butas. Hindi pwede, hindi ako makagalaw na hindi ako komportable. Ayos galing Sir. Final. Ano masasabi mo kung mga makikinig nito na pang SRTS naman? Papalabas din kasi ito sa SRTS. Para sa akin yung sa mga tropa, sa mga kung sakali na mayroong mga ganitong sitwasyon, is talagang kailangan magpa-control ko talaga sa isang leader. Makinig ka sa command, presence of mind lang palagi para hindi ka mabalutan ng kaba. Kasi pag presence of mind ka, parang nakakadagdag din ng secure sa sarili mo. Hindi lang pati sa tropa. Kung saan ka komportable, alam mo naman na nasa tama ka, gawin mo. Pero kailangan mo ring ipaalam sa mga team leader, sa mga officer natin, para mas lalong madagdagan yung kung tama ba yung iniisip mo. Tsaka leadership talaga. Importante yung leadership tsaka command. So hindi naman nagkulang ng leadership at command yung mga team leader doon. Tsaka yung mga officer namin. At tsaka yung effort ng tropa. Hindi talaga nagpanic. Ando doon talaga sa likod mo. Yung isang pinakamalakas at pinaka maganda. Baga, hindi ka iiwanan ng mga sa gilid, mga sa side mo. Makatayo ka. Yung lalo na yung mga kasi pag ikaw na senior ka, nakikitaan ka ng mga junior mo na hindi ka nagpapadala sa mga kaba mo na baga
although na sabihin mo na sarili mo may kaba ka, pero wag mo lang ipakita dun sa tropa mo para hindi rin sila mahawahan ng kaba mo. Kumbaga, ipakita mo sa tropa mo, sa mga junior mo, sa mga subordinate mo doon na kahit alam mo na alanganin o kinakabahan ka, wag mo ipakita sa kanila. Kumbaga, wag mo silang hawahan ng kaba mo. Para yung tapang nila madagdag na naman sa tapang mo kung may tapang ka talaga. Para makagawa kayo ng magandang mission doon sa achieve nyo yung dapat ma-achieve doon sa loob. So, yun talaga, leadership ng tsaka command, importante. Tsaka yung effort ng bawat isa bilang isang team member. Kaya nga tinawag kayong team dahil para buong effort ng team ninyo hindi kayo yan. So, hindi ko pinakita na hindi ako nagpa-under dun sa balutan ka ng kaba. Winala ko yan. O hindi ko pinakita yun sa tropa. Agresibo pa ako na pinapakita ko sa kanila na kahit na risky, go pa rin. Kahit na tayo doon. Nasakta na wiya na tayo doon, pero hindi yun yung hadlang para na matakot ka o iwanan mo yung tropa sa gitna ng labanan. So, yun lang sana para matutunan ng mga tropa na dahil parang nasaktan ka na panghihinaan ka ng loob. Hindi, pakita mo pa rin sa tropa na agresibo ka pa rin at malakas ka pa rin, hindi ka pinanghihina ng loob. Para kasi once na panghinaan tayo ng loob, so wala, hihina yung puwersa natin, wala ang focus natin doon sa attention natin doon sa objective natin. Mas lalong makukuha tayo, kumbaga parang mas lalo tayong magkakameron ng casualty o may masasaktan talaga pag gano'n yung mawawalan tayo ng papakitahan natin yung tropa na dahil atras tayo di kaya nasaktan ka na, hindi, magpakita sa kanila para hindi sila ma-disappoint. Yun ang pinakamagandang ipakita mo kung sa mga subordinate mo tsaka sa teammates mo. Yung ganda, the best. Galing. Thank you.